Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga pakitong-kitong na alimango na binili ng isang dalaga mula Albay, mahirap daw mahuli sapagkat tumatakas. Mahanap pa kaya niya ang mga ito? Nang magbakasyon kamakailan ang pamilya ng taga Legazpi Albay na si Shaira, sa Butuan City sa Mindanao, ang binili nilang pasalubong, fresh alimango. Pero bago raw ang kanilang biyahe pa uwi, ang kanilang dapat ipapasalubong ng mga alimango, tumakas. Tumakas yung alimango. Paglabas ko po ng kwarto, nagulat na lang po ako may naglalakad ng alimango. So natawa kasi ako doon, so binidyohan ko. Tapos tinawag ko po yung mami ko, siya po yung kumuha ng alimango. Tapos nung binalik niya po kasi sa icebox, nagulat na lang siya, wala nang natira. Kaya sina Shaira agad na hinalughog ang kanilang bahay para hanapin ang tatlong missing alimango. Yung isa, Nakita namin sa CR. habang ang isa pa, balak pa raw sanang makitulog sa kwarto ng tita ni Shaira. Ang panghuli naman, Nahanap po siya ng uncle ko sa loob ng bag niya. Wala naman pong nasaktan sa amin. Kasi nakatali naman po yung mga sipit. Buhay pa actually nung dinala sa Manila. Kaya fresh pa siya. Pero ngayon po nasa freezer na sila. kung ang mga pinampapasalubong na alimango ni Shaira bawal lumabas sa kanilang container, alam niyo ba sa Australia, inaabangan ng paglabas ng libo-libong alimango kada taon? May mga pinapasara pa nga raw ng mga kalsada para ligtas sa mga ito makatawid. Taon-taon, masasaksiyan sa Christmas Island sa Australia ang isa na marahil sa pinaka-nakamamanghang natural process, ang mass red crab migration. Milyong-milyong species ng alimangong ito ang sama-samang naglalakad mula sa gubat patungo sa karagatan para mag-mate at mag-swarm o magdeposito ng kanilang mga itlog. Para ligtas na makatawid ang mga alimango, may ilang bahagi ng daan ang sinasara. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nakaalarma ang na-monitor ng isang grupo ng mga questionable content online laban sa Pilipinas at sa Pangulo, partikular sa issue ng West Philippine Sea. Ang mas nakababahala, may epekto ito sa eleksyon ayon sa isang grupo. Ang ating Panata Contrafake, tinutukan ni Mariz Umali. Since 2012, Sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, ibinunyag ng grupong Press One PH ang na-monitor daw nilang umano'y network ng social media account na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa Pilipinas at Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa maliraw na pagtugon ng ating pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Dun sa tweets nila, finiframe nila na ang issue na to ay parang nagiging puppet, no, ang Pilipinas ng US, no. May involvement ang Amerika dito. Pinagbibintangan nila na funded daw po 'yon ng US at nangingialam daw ang Amerika sa ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is to show a narrative na mali ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea, hindi tayo dapat nandoon. Bagamat isa lamang ito sa ilang mga issue na paulit-ulit daw na ipinopost ng mga nasa likod ng umano'y organized na social media network na ito, may epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially na nangyari to at nakita natin to ahead of a very crucial elections. And a lot of the information that they use pag pumasok na sila sa polling precinct, they get from social media. Kasi kung hindi informed or misinformed or disinformed ang ating electorate, hindi tayo makakapagbigay ng 100% na tiwala sa eleksyon natin. Ito yung database ng Press One PH at base sa kanilang nadiskubre, lumalabas na may hindi bababa sa 107 accounts. Ang halos pare-pareho ang ipinopost ng sabay-sabay. 25 raw sa mga ito, mga Chinese ang account names. These accounts are trying to appear as if legitimate sila ng mga tao. No? So hindi po natin ma-identify kung sino yung nagpapatakbo nitong mga ito. Pero yun nga, what we can say is they understand Chinese. Ang COMELEC alam daw na may ganitong mga grupong nagpapakalat ng maling impormasyon at propaganda para maimpluwensyahan ang eleksyon. Maaari magamit talaga sa kandidatura o against sa kandidatura ng ilang kandidato natin. Kayang-kaya palang gawa ng paraan
lituhin ang mga kababayan natin, lalo pat magbabalita na hindi naman pala totoo. So, papatake down po natin kung kinakailangan doon sa mga platform. Diyan po natin masusubukan ng commitment mismo ng mga platform natin sa kanilang seriousness na tulungan ng COMELEC, kampanya laban sa fake news, misinformation at disinformation. Sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, mahalaga raw na maturuan ng publiko sa kahalagahan ng pagve-verify ng content na nakikita lalo't may mga tool naman para gawin ito. Ipinakita ng CICC sa GMA Integrated News ang kanilang app na kaya raw makadetect ng deepfake video sa social media. Oras daw na i-activate ang app at ipasok dito ang hinihinalang video. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 segundo kung peke o tunay ang content. So, instead of continuously being deceived by the content, meron na silang, na-increase natin yung discernment capability nila. Ay, gawa-gawa lang pala ito, hindi totoo. Then they can vote properly, they can vote wisely. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina dating Congressman Rodolfo Ompong Plaza at Janet Napoles kaugnay ng maanomalya umanong paggamit sa 27.5 million pesos na pork barrel ni Plaza. Dineklarang not guilty sina Plaza, Napoles at 8 iba pang akusado sa kasong malversation of public funds at graft. Ayon sa Sandigan Bayan, walang ebidensyang nakatanggap ang mga akusado ng kickback mula sa pork barrel ni Plaza na inilaan sa 2 non-government organization. Valid din umano ang paglabas ng kanyang pork barrel o yung opisyal na tinatawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Hiwalay pa ito sa ibang kasong hinarap ni Napoles, kaugnay rin ng mga pork barrel ng iba pang mambabatas. Sa gitna ng pagtitiyak ng Energy Department, hindi pa masabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung sasapat ba ang supply ng kuryente sa parating na tag-init at eleksyon. Nakatutok si Maki Pulido. Noong nakaraang tag-init na pinalala ng El Nino, lumala ang hypertension ni Raimundo. Mainit na nga raw kasi noon, may mga pagkakataon pang brownout. Nahihilo ko, tsaka parang nangihina dahil nga sa walang electric fan, walang kaya lalabas ka talaga kahit gabi. Bago magtag-init noong 2024, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng kuryente. Pero dahil halos sabay-sabay nag-forced shutdown ng ilang malalaking planta, 10 beses kinulang ang kuryente o nag-red alert sa Luzon, habang 26 na beses kinulang ang reserbang kuryente o yellow alert. Ilang beses nag-rotational brownout at tumaas pa ang singil sa kuryente. Tulad noon, muling tiniyak ng Energy Department na sapat ang kuryente sa parating na tag-init na election season din. We will have sufficient supply, including the necessary ancillary services. So wala tayong nakikita na yellow or red alert. Ibahin daw ngayon dahil wala ng El Nino tulad noong 2024 at may mga bagong source ng kuryente tulad ng solar energy. So worst case scenario tulad kung masira muli ang ilang malalaking planta, sasapat na umano sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco ang Interruptible Load Program o yung pagkuha na lang ng kuryente sa mga generator ng mga malalaking negosyo. Pwede ring magmahal ang kuryente. Worst comes to worst, then ready yung ating mga diesel facilities. Of course, dahil diesel yan, liquid fuel, mas mahal ang magiging generation cost niyan. Sa kabila ng pagtiyak ng DOE, ang NGCP na nagtatraffic ng maintenance shutdown sa mga planta para matansya ang power supply, sinabing sa Marso na nito sasagutin kung sapat ang kuryente sa tag-init. Many things can change, so kailangan nga yan i-update. Sana magagawa nila ng paraan na hindi mag-short ang ang pondo ng kuryente. Para sa mga tao na katulad yung mga high blood na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nalubog sa baha ang ilang bayan sa Palawan dahil sa walang patid na mga pag-ulan. Balut pa rin ang putik ang gamit ng ilan at maraming nasa evacuation center. Kaya agad na naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Matinding kalbaryo ang inabot ng mga residente sa Barangay Poblasyon sa Aborlan sa Palawan dahil sa malawakang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan dala ng shear line.
balot ng putik ang mga gamit sa bahay ni Ayla. Kaya po yung mga gamit namin, wala po kaming nadala kahit po. Suot lang po namin. Mga gamit po ng school sa anak, wala po talaga lahat. Ubus. Tinangay naman ng baha ang 18 alagang biik ni Emily. Yung mga baboy ko po, na-wash out po sila kasi hindi na po nila kaya yung lamig. Tapos sobrang taas na ng tubig. Binahari ng 6 na freezer ni Ana. Kabibili pa lang niya ng mga ito at ginagamit pa man din sa pagbibenta ng yelo para sa mga nahuhuling isda. Yung isang freezer ko, ma'am, hulugan pa yun. Talagang nag-aumpisa pa lang po kami talaga sa pag-freezer eh. Tapos nalubog na po sa baha. Talaga pong back to zero kami ngayon. Nitong Martes, agad na nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng repacking katwang ang 3rd Marine Brigade. Bukod sa Aborlan, nagtungo rin tayo sa Nara sa Palawan at namahagi ng relief goods para sa 6,000 individual. Yung amounts of rainfall within 24 hours ay umabot ng 352 millimeters. So talagang it's 12 times more than the normal rainfall sa buwan ng February. Nagdulot ng severe flooding lalo na sa ating mga low-lying areas. Karamihan sa mga residente, hindi alam kung paano mag-uumpisa muli. Wala po talaga kami ibang malapitan, ma'am. Nawagan lang po ako sa pagkain. Financial po para po talaga maayos po. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lawyer. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. The chemistry is overflowing sa Let's Groove Dance Challenge nina Jack Roberto at Jackie Conzaga. Comment ng fans, bakit may kilig? Hindi rin nagpahuli sa TikTok trend ang kapuso real-life couple na sina Bianca Umali at Ruru Madrid. Couple goals nga raw ang hirit ng ilan dahil nakakapag-quality time pa rin kahit busy si Ruru sa lolong at si Bianca naman sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre. 2 araw bago ang Valentine's, malamang may mga nagkukumahog na sa paghahanap ng regalo. Pero alam nyo bang hindi yan ang nangungunang paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa mga Pilipino ayon sa isang survey? Pakinggan natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar. Alas 4 pa lang ng madaling araw, duty na bilang street sweeper si Jessie. Sa kabila ng usok, init at pagod sa trabaho, inaasikaso niya rin ang mga anak at asawang may sakit. Ito raw ang paraan ni Jessie para maipakita ang pagmamahal. Pag-aalaga araw-araw, pinaglulutuan sila araw-araw. Pasok yan sa Acts of Service, isa sa 5 love languages, base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Nang tanungin ng Social Weather Station sa mga sinurvey nitong Disyembre kung paano sila nagpaparamdam ng pagmamahal, lumabas na pinakamaraming mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo at 67%. Hindi nakatakataka ayon sa isang sociologist dahil dati nang pinupuri ang Pilipinong marunong manilbihan. Kasi before, may ligawan session doon itatawag paninilbihan kung saan yung lalaki magiging present sa family, tumutulong siya kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka ka-patient, kung tutunay ba talagang pagmamahal mo. Tayo naman at 51% ang paghahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at pagbibigay ng quality time o oras. Isa sa mga yan ang love language ni Ivo. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. Pero 33% lang ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Sa hamon naman ng buhay siguro, kaya kaunti rin ang humihingi ng regalong romantiko. Halimbawa, bulaklak o gamit. Siguro, grocery. Mas importante kasi yun kaysa sa bulaklak. Para po mas practical kaysa po bulaklak. Mas makakain po ng pamilya, kailangan po ng
Pamilya ang bigas, ulam. Sa mga love languages, pinakamababa sa 29% lang ng Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Conservative tayo? Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo. Marunong yan tumingin ng nasa paligid niya. Marunong yan tumingin ng nararamdaman ng ibang tao. Hawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Pinakakonti rin sa nakalipas na 2 dekada ang nagsabing happy sila sa kanilang love life sa December 2024 survey. 46% lang, hindi tulad noong 2023 kung kailan 58% ang masaya. Nagiging trend din naman ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan yung kada individual nagiging career-oriented muna. Pero si Ivo, may career na, may masayang love life pa, ay di siya na. Give and take lang. Ayun, unawaan. Para walang away masyado. At kung may away man, ayusin din. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Correct. Tayo naman, ang love language natin ay acts of service, sabay hug, o di ba? Ang mga kapuso kaya online, paano ipinapakita ang kanilang pagmamahal? Karamihan sa mga netizen, #foodislife na pasok sa gifts. Sang-ayon ng ilan sa katagang, the way to a man and woman's heart is through their stomach. Kaya naman laging pinaglulutuan ang mga mahal sa buhay. Quality time sa pamamagitan ng pag-travel together naman ang hirit ng isang commenter. Effort na pasok sa acts of service ang hinahanap ng ilan dahil mas matimbang daw ang actions kesa salita. This Love Month, simple words gaya ng I miss you at I love you ay sapat na raw para magpakita ng pagmamahal ayon sa isang netizen. Pasok yan sa words of affirmation. Pero ano man daw ang love language mo, mapa-acts of service, quality time, physical touch, words of affirmation o giving gifts, mas mahalaga pa rin na ipagdasal mo ang taong mahal mo. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Sa ginawang pag-aaral ng isang election watch group, nakitang mahigit kalahati umano sa mga tumatakbong party list representatives ay hindi mula sa marginalized sector. Nakatutok si Joseph Morong. Nang busisiin ng Election Watch Group na kontradaya ang lampas 100 party list na kandidato ngayong 2025, lumabas na mahigit sa kalahati ang hindi naman kumakatawan sa mga mahihirap o marginalized sector. Ang nominee ng isa sa bawat 4 sa mga party list ay mula sa mga political dynasty. 25 naman ang may kinalaman sa malaking negosyo, habang 18 ang may kaugnayan sa pulisya o militar. Meron ding kaduda-dudang advokasya o sangkot sa kasong katiwalian. It's a big number to be worried about. In fact, I can even argue kahit isa lang yan ang political clan, malaking issue pa rin yan kasi dapat para sa marginalized and underrepresented lang yung party list system natin. 20% pa naman ng Kamara ay dapat manggaling sa mga party list ayon sa 1987 Constitution. Pagdidiin ng kontradaya, nakalagayan nila sa konstitusyon na ang mga kinatawan ay from o galing sa sektor ng mga manggagawa, mahihirap, katutubo, kababaihan, kabataan at iba pang sektor na papayagan ng batas maliban sa religious sector. Pero tila lumayo umano sa intensyon ng probisyong yan ang party list system dahil sa desisyon ng Korte Suprema noong 2013 na nagsabing kasama sa mga pwedeng i-nominate ay may track record ng advokasya para sa naturang sektor. Para buksan sa lahat ng mga tao, lahat ng mga grupo, yung ating party list system. Binaliktad nito ang naunang desisyon ng Korte Suprema noong 2001 na nagsabing dapat galing sa mga marginalized at underrepresented na mga sektor ang mga party list nominee. Inihalimbawa pang hindi may susulong ang interes ng kabataan ng isang retirado o ang interes ng mahihirap o manggagawa ng isang industrialist.
Hindi nga rin dapat proyektong inorganisa, pinupondohan o tinutulungan ng gobyerno ang isang party list. May mga panukalang batas sa Kongreso para sa reforma ng party list system. Pero ayon sa grupong kontradaya, kung hindi ito uusad sa Kongreso ay maaari naman daw tumakbo ulit sa Korte Suprema. Habang wala pa, may hiling sa COMELEC ang Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. Have stricter scrutiny measures on which party list to accredit. Sana nasa isip din yun ng mga commissioner. Naghigpit naman umano ang COMELEC kaya nasa 160 na grupo ang disqualified. Pero talian nila ang kamay nila dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema at party list law. Doon pa lang po, naging paraan yan ngayon ng mga makapangyarihan na at may pera na maging miyembro ng Kongreso sa pamamagitan ng loophole na yon. Tungkol naman sa mga political dynasty na kinakain na rin ang party list system. Doon naman po sa sinasabi na maaaring ito ay kontrolado ng ibang group, ng ibang pamilya or whatever, maaaring di pong totoo yan. Kaya po tayo may period kung saan ang isang tao, grupo, registered voter, ay pwedeng mag-file ng petition to deny due course or cancel yung isang nomination. Unfortunately, wala pa tayong anti-political dynasty law in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Off to Europe ang real-life couple na sina Derek Monasterio at Elle Villanueva para sa kanilang well-deserved vacation. Paano naman kaya ang celebration ng Valentine's Day ng iba pang Kapuso stars? Makichika kay Lars Santiago. Nakaalis na kaninang umaga papuntang Europe ang magkasintahang Derek Monasterio at Elle Villanueva. Sa Paris o City of Love sila magse-celebrate ng Valentine's kasabay ng kanilang long-planned vacation. Because it's Valentine's and saan ba better i-celebrate yun kundi sa Paris, di ba Tito? At saka magba-birthday din siya sa Feb 18, so parang yun yung gift ko sa kanya. Mas gusto ko mag-create kami ng memories dito ng iba yon kesa sa material things na mabibili naman onting ipon lang. Pero ito kasi oras to matagal na oras. Bago umalis si Derek, tinapos muna niya ang mga eksena para sa bagong series na ginagawa niya para sa GMA. Si Benjamin Alves, nag-iisip na raw ng sorpresa para sa kanyang misis na si Chelsea. Kahit 6th Valentine's na raw nila together, it always has to feel like the first, kahit married na sila. Parang nasa DNA kasi ng babae yung natutuwa sila sa surprise, yung mga especially my wife, yung ganong romantic gestures. Kasi nga parang you're married So yung kailangan pa rin niyang ma-feel at I try to make it a point na to make her feel na pinapursue ko pa rin siya. Nag-celebrate naman ahead of Valentine's Day sina Prince Clemente at Althea Ablan sa China. Nung mga nakaraan, puro kami sa mga city tapos medyo mga mainit din. So ngayon parang ang habol namin talaga yung snow na. Namatay namin yung snow, di ba? Para kahit malamig, mainit yung pagmamahalan. Si Maka star Sean Lucas, di naman ni-reveal kung may ka-date siya sa araw ng mga puso. It's a day for love, so I will spread love that day. Di ko alam kung may kasama ako that day, pero sigurado ako masaya ako that day. Post-Valentine's naman ang ganap ng Kapuso P-pop group na Cloud7 na may show sa linggo sa Ever Commonwealth. Pero si Cloud7 Migs may kasama raw na special someone. Ako po celebrate ko po yung Valentine's Day po. Kasama ko po yung mom ko, of course. Magde-date po kami. Siya po yung i-date ko. Yeah, we're gonna celebrate na lang po yung Valentine's Day on February 16 po with our rainbows and fans po. Special performances and Interactions engagements with our fans po. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.